Ang Church of Ephesus o ang Iglesia ng Episo sa Pahayag, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 7. Ang Revelation chapter 2, verse 1 to 7, isinulat mo ang anghel sa Iglesia sa Ephesus. Ito ang sinasabi ng humahawak sa 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, iyong pagpapagal at iyong pagtitiis, at hindi mo matitiis ang masasama. Sinubok mo ang nagpapanggap na apostol, ngunit hindi sila totoo, at iyong natuklasan na sila'y sinungaling, ngunit ito ang laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Magsisi ka at gawan mong muli ang iyong unang gawa. Ang kasaysayan ng Episo o ang History of Ephesus ay itinatag siya noong 10th century before Christian era. Ang lokasyon nito sa Asia Minor ngayong kasalukuyan ay Turkey. Ang kahalagahan nito ay sentro ng komersyo, relihiyon at kultura noong unang siglo. Pinakamalaking lungsod sa Romanong lalawigan ng Asya, tahanan ng templo ni Artemis o ni Diana, isa sa 7 kamangha-manghang sinaunang daigdig. Namumuno sa Ephesus noong panahon ng Pahayag 95 AD sa Imperyong Roma o Romano, Emperador Domitian noong 81 to 96 AD. Mga Hudyo may sariling komunidad, ngunit nasa ilalim pa rin ang otoridad ng Roma. Ang mga Kristiyano naman ay nanganganib sa pag-usig mula sa Roma at mga Hudyong tumatanggi kay Kristo. Ang pangalawa, gobyerno ng Roma, Hudyo at Kristiyano sa panahon ng Pahayag ng Ephesus, Church of Ephesus. Ang Imperyong Romano. Ang Romano ay absolutong kapangyarihan sa Ephesus noong unang siglo. Pinamunuan ng isang prokonsol ng Asya na itinalaga ng emperador. Ipinatupad ang pagsamba sa emperador kung saan ang sinumang tatangging sumamba ay maaring mapaparusahan ng kamatayan. Ang pamahala ng mga Hudyo. May mga Hudyo na sa Ephesus ngunit hindi sila malaya. Nasa ilalim pa rin sila ng batas ng Roma. Mayroon silang sariling mga sinagoga at mahigpit na sinusunod ang batas ni Moises. Ang ilang Hudyo ay mahigpit na lumalaban sa mga Kristiyano o mga Kristyanismo. Sa pamahala ng Iglesia sa Ephesus, itinatag ni Apostol Pablo sa taong 52 Anno Domini at makikita ito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18, versikulo 19. At ang kanyang assistant naman ay si Timoteo na naging isa sa mga pangunahing leader na makita natin sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 3. At si Apostol Juan na sumulat ng pahayag ay maaring nirahan dito bago itinatapon sa isla ng Patmos. Pangatlo, hanap buhay ng mga taga-Ephesus. Sa noong panahon ng pahayag, mga pangunahing hanap buhay nila ay number 1 ay kalakalan. Ang Ephesus ay isang mahalagang daungan ng kalakalan sa Imperyong Romano. Kaya pangalawa, paggawa ng mga rebultong pilak, mga ginto ni Artemis. Mabasa natin sa mga gawa, Kapitulo 19, versikulo 24 hanggang 27. Pangatlo, pagsasaka. Mayaman sa mga pananim tulad ng oliba at trigo ang Church of Ephesus o ang lugar ng Ephesus. At sining, maraming artista at eskultor ang gumagawa ng mga templo at rebulto. Ang pang-apat, kahulugan ng pangalan ng Ephesus. Ang Ephesus o Efeso sa Tagalog ay nangangahulugang ninanais o minamahal. Isang pangalan na nagpapahiwatig sa pagnanais at pag-ibig. Ngunit sa sulat ng pahayag, sila ay pinagsabihan dahil iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig kay Kristo. At ang panglima, bakit sinulatan ang Iglesia ng Ephesus? Sa Revelation chapter 2 verse 1 to 7, ang mga papuri ni Kristo sa Ephesus ay ganito: masigasig sa paggawa ng mabuti at hindi natitiis ang kasamaan. Pangalawa, sinusubok ang mga bulaang apostol at natutukoy ang mga sinungaling. Pangatlo, matibay sa panampalataya sa kabila ng pagsubok.
Kaya ito po ang mga saway ni Kristo nung sila ay tumalikod. Iniwan ang kanilang unang pag-ibig, mainit na pagmamahal kay Kristo. Nabawasan ang sigla sa pananampalataya. Kaya ang babala sa ating kapanahunan o aplikasyon, kung hindi sila magsisisi, aalisin ni Kristo ang kanilang ilawan o espiritual na kalagayan bilang iglesia. Kaya ang pangako, mayroon naman silang pangako ang mga Epesos. Kakainin nila ang bunga ng punong kahoy na buhay sa paraiso ng Diyos. Ayon kay Ellen White, sa The Acts of the Apostle chapter 52, ang iglesia ng Ephesus ay sumisimbolo sa unang yugto ng Kristyanismo noong 30 AD to 100 AD. Ang kanilang pagkabawas sa pagmamahal kay Kristo ay babala rin sa iglesia ngayon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa mabuting gawa kundi sa pagtatapat sa relasyon kay Kristo. Kaya The Great Controversy, page 393, ang babala sa Ephesus ay tumutukoy rin sa mga iglesyang unting-unting nawawala ng espiritual na init. Pangpito, ayon sa Seventh Adventist Bible Commentary sa volume 7, page 746 to 747, ang Ephesus ay larawan ng unang iglesia na matapat sa doktrina, ngunit nawalan ng alab sa pag-ibig kay Kristo. Ang unang pag-ibig ay tumutukoy sa matinding sigasig ng mga unang Kristiyano. Ang panawagan sa kanila ay magsisi at muling buhayin ang kanilang espiritual na sigla. Pangwalo, ayon sa World History Encyclopedia o sa Ephesus Ancient History Encyclopedia, ang Epheso ay naging pangunahing lungsod ng Imperyong Romano, ngunit bumagsak matapos ang kanilang digmaan at lindol. Ang templo ni Artemis ay nawasak noong ika-3 na siglo. Ang Kristyanismo ay lumalakas sa Ephesus noong panahon ng Byzantine Empire. Ngayon, ang Epheso ay isang tanyag na puok na arkeolohiya sa Turkey. Pang-siyam, ano ang katayuan ng Epheso ngayong 2025? Ang Epheso ngayon ay sa lugar kilala na Turkey. Hindi na ito isang aktibong lungsod, isa na itong historical site. Wala nang malaking Kristiyanong population sa Epheso o sa Ephesus ngayon. Ang dating malakas o malalaking simbahan ay mga guho na lamang. At ang Turkey ngayon at ang Epheso ngayon, ang Islam ang pangunahing relihiyon sa lugar na. Pang-sampu, sa 28 Fundamental Belief of Seventh Adventists tungkol sa Church of Ephesus, makita natin to sa number 13 na The Remnant and its Mission. Tulad ng Epheso, ang iglesia ngayon ay tinatawag upang maging matatag na doktrina at buhayin ang pananampalataya. At sa Fundamental number 11, Growing in Christ, ang pagkawala ng unang pag-ibig ay nagpapakita na ang pananampalataya ay dapat patuloy na lumago. Sa Fundamental Belief number 18, sa Gift of Prophecy, ang mensahe sa Epheso ay babala rin sa iglesia ngayon na huwag mawala ng alab sa pananampalataya. At ang pang-11, buod at aplikasyon sa ating panahon. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Sa Revelation chapter 2 verse 4, babala sa iglesia ngayon, huwag mawalan ang init ng pananampalataya. Mensahe ng bawat Kristiyano, balikan ang sigasig ng unang pag-ibig kay Kristo. Pangako ng Diyos, ang magtatagumpay ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Dalawa ay ang panalangin. Nagsabi, Panginoon, tulungan mo kami na muling buhayin ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag mong hayaan na maging malamig ang aming pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.